Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, pag-usapan pa rin natin ito pong Zero Remittance Week na gagawin po ng ating mga OFWs po mga kabida dyan ho sa Europe simula ngayong araw, March 28, 2025. At ito po ay tatagal mga kabida hanggang April 4, 2025. Now, bakit gagawin po ito ng mga OFWs? Dahil ito po ay bilang protesta ho daw doon ho sa ginawa po daw ng gobyerno po ng Pilipinas kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung saan po ay maliban doon ho sa inaresto po ito po ay isinuko po mga kabida sa International Criminal Court at gusto ho nilang pabalikin po ito dito sa Pilipinas kung meron man pong kasong isasampa laban po sa dating Pangulo dahil ho sa naging war on drugs po niya nung siya po ay naging presidente po ng Pilipinas since 2016 po mga kabida, no? At kailangan dito daw dapat humarap yung dating Pangulo sa kanya kung kaso kung sakaling meron man pong magsampa laban po sa kanya at hindi ho doon po sa International Criminal Court. Now, pag-uusapan po natin ngayon yung legal basis po ng mga OFWs po natin kung bakit gagawin po nila itong zero remittance po mga kabida at ano po yung legal consequences po dito ho sa kanilang aksyon at ang magiging economic impact po mga kabida dito ho sa Pilipinas. Yan yung laman po ng legal discussion po ni Attorney Neil Abayon. Pakinggan po natin ito kasi napakagandang discussion po ito mga kabida at sana po ay makakapulot po tayo ng napakagandang aral dito ho sa legal discussion ni Attorney Neil Abayon. Pakinggan po natin mga kabida. Ngayon po, papag-usapan naman natin yung tungkol sa mga bagong bayani po natin or yung mga OFW po natin, mga Overseas Filipino Workers, okay? So I'm sure nabalitaan nyo naman po siguro na yung mga ibang OFW groups po natin, they are now stating na gusto nila or magagawa sila ng protest via dun sa non-remittance for a week, yung padala nila sa family nila dito sa Philippines, okay? So ngayon, i-explain ko po sa inyo kung ano ba yung legal basis kung bakit pwede yan gawin ng OFW at yung mga possible legal consequences naman dun sa paggawa nila niyan and kung ano ba yung mga posibleng economic impact sa ganyang actions ng OFWs. Unang-una po, i-discuss ko po muna yung facts ng situation natin kung bakit umabot po tayo sa ganitong situation, okay? So based po on the articles I've read and a couple of videos of the OFW groups po na napanood ko is that gagawin daw po nila tong protesta, yung hindi pagpadala, hindi pag-remit nila because ayaw po nila yung ginawa daw ng government in relation dun sa pag-aresto kay FPRRD at pag-surrender kay FPRRD sa ICC, okay? And of course, since they are OFWs, wala po sila dito sa Pilipinas, hindi po sila physically present dito, so hindi po sila makaka-conduct ng rallies dito, di ba? Therefore, naisipan po nila ngayon para makapaabot ng mensahe sa government is via dun nga po sa pag-express nila nung non-remittance action nila sa government, okay? So yan po yung facts of discussion natin. So ngayon, ang next question naman po natin is kung ano ba yung legal basis ng OFW kung bakit pwede nila to gawin. At yung legal basis po niyan is still under the Constitution po natin, specifically Section 4, Article 3 of the 1987 Constitution. So yung Article 3 po, that is still the Bill of Rights. At yung Section 4 naman po, that touches or discusses yung freedom of speech natin and freedom of expression. Okay? So yung freedom of expression po, hindi po yan siya limited dun sa mga oral or verbal statements, pero pwede rin po yan via certain actions kung saan meron kayong mapaabot na mensahe sa government because of your action. Okay? At dito po, yung action na ginawa ng OFW is yung non-remittance po nila or yung pag hindi po nila pagpadala, okay? And that is considered as a message po, as a form of expression since yung action po na yan ay may impact po yan sa government natin. So ngayon punta naman po tayo sa side ng government, okay? So yung side po ng government, since yung involved po dito is a fundamental right po natin which is constitutionally protected, ang kailangan po mapakita dito ng government is meron silang tinatawag na compelling state interest na dahil dun sa interest na yon is na-compel talaga sila para pigilan or i-regulate yung action ng mga OFW, okay? So yung pwede i-argue dito ng OFW is posibleng maapektuhan, let's say, yung economy ng bansa pag hindi mag-remit yung OFW. So therefore, because of that, merong compelling state interest na pwede ipaglaban or protektahan against yung government. Okay, so yan po yung pwedeng argument ng side ng government. At sa side naman po ng OFW, ang pwede naman nilang counter-argument dyan is walang compelling state interest considering hindi naman for the full year or for one full month yung pagtigil nila ng remittance. Rather, it is only a week, diba?
based on the videos na nakita ko po, 1 week lang yung sinasabi eh. So pag ganyan po na situation na 1 week lang, hindi naman po yan siya significant enough kung saan magko-collapse talaga yung economy ng ating bansa. So yan naman po yung mga pwedeng counter-argument ng OFWs kung let's say i-push talaga ng government na meron silang compelling state interest. Okay? So ngayon, ang next question naman po natin is kung meron ba talagang batas na nagre-require na mandatory magpadala ng remittances. Okay? So ang sagot po dyan, meron tayong batas specifically in our labor code, tas meron din pong executive order noong 1980s kung saan pwede po or required po magpadala talaga ng remittance yung mga OFW natin. In short, we have laws regarding it. However, medyo mahirap po yung implementation niya. Yan yung reality niyan. Okay? At yung isa pang pwede rin gamiting argument dito ng OFW is yung basis nila kung bakit sila nagpo-protesta is of course, yun nga, it is Section 4, Article 3 of the Constitution. Therefore, following the doctrine of constitutional supremacy, yung mga regular laws po cannot limit their rights natin under the Constitution because the Constitution being the supreme law of the land, dapat lahat ng batas must conform to it, diba? So pwede po i-argue ng OFWs dito na yung executive order na yon, tapos yung provision na yon under the labor code can be considered as unconstitutional because it affects their right to free speech. Okay, so yan po yung pwedeng dagdag na argument pa ng OFWs dito. Punta naman po tayo sa interesting part. So ito na po yung tungkol sa economic impact ng mga remittances ng OFWs natin. Okay? So ako po na-amaze ako nung nalaman ko yung figures because hindi ako aware nito na ganito pala kalaki talaga yung padala ng OFW. So yung pinadala po or yung remittances, total remittances po of all OFWs po natin for the year 2024 is nasa 38 billion US dollars po yan according dun sa report ng Bangko Sentral. Okay? So take note po, it is 38 billion dollars US dollars po, hindi Philippine pesos. So yung 38 billion US dollars na yan, kinumpute ko po yan, nasa 2 trillion plus po yan na pesos. So kung makikita ninyo, ang laki po pala talaga ng padala ng OFWs, nasa 2 trillion. So magbigay po ako ng comparison para mas magka-idea po kayo kung gaano kalaki yung 2 trillion plus na padala ng OFWs. Okay? So sa BIR po natin, the Bureau of Internal Revenue, yan po yung government office natin na may trabaho magkolekta ng buwis. Last year po, ang nakolekta nila is nasa 2.8 trillion pesos. Okay? Tapos yung 2.8 trillion na yan, yan yung gagamitin as yung budget ng government natin. So kung makikita ninyo, yung BIR nasa 2.8 trillion, tapos yung sa OFWs nasa 2 trillion plus. So konti na lang, halos magka-same na sila. So from there po, makikita nyo talaga yung economic impact ng mga remittances ng OFW natin. Considering po yung 2 trillion plus na yan, dito po yan gagamitin sa bansa natin. Because yun nga po, niremit yan or pinadala yan dito lahat ng OFWs. Therefore, because of the actions, because of the remittances of our OFWs, meron pong 2 trillion plus Philippine peso na nagsa-circulate dito sa bansa natin on a yearly basis because of those remittances. So, consequently po, may kita natin talaga na malaki yung economic impact ng mga padala ng OFWs. And because of that po, yung findings, yung nalaman ko po to na ganito kalaki yung amount pala, mas na-impress din po talaga ako dun sa significance or yung sa impact po ng mga OFWs natin sa bansa natin as a whole. Okay? So, i-emphasize ko lang din po kasi baka ma-confuse kayo kasi kinumpare ko sa BIR. Hindi ko po sinasabi na yung 2.2 trillion automatic mapupunta yan sa budget ng government. Hindi po yan ganun. Yung 2.2 trillion or yung 2 trillion plus po ng OFW, pupunta lang po yan dito sa Philippines, sa mga families nila. Tapos of course, since yung families nila, gagamitin yan lahat dito sa bansa natin, ipapanggastos nila. Therefore, papasok yung 2 trillion plus na yon sa economy natin. Ganun po yun siya. Hindi ko po yan siya ibig sabihin na yung 2 trillion is automatic equivalent siya or mapupunta agad siya sa funds ng government natin for the year. Hindi po ganun yun. Okay? So ngayon, magbigay po ako ng conclusion, di ba? Kasi ang laki po ng amount na minention ko regarding OFW remittances. So yung main question talaga natin dito is whether or not compelling state interest ba talaga yung pag hindi remit ng government kung saan pwede sila pigilan ng government. Okay? At kung ako po tatanungin, ang sagot po dyan is wala pong compelling state interest considering yung sinabi lang naman po ng mga OFWs is 1 week lang naman yung hindi nila pag-remit. Therefore, kung ako po tatanungin, wala pong compelling state interest kung saan pwede pigilan ng government yung freedom of expression ng OFWs in relation dun sa non-remittance nila for a week. Okay? Kasi kung 2 trillion in a year, therefore nasa close to
200 billion in a month. So kung i-divide by 4 natin, 1 week, more or less nasa 50 billion lang po yung mawawala sa government. Plus the fact po na hindi naman lahat ng OFW yung hindi magre-remit eh. So kung sabihin na natin 50% ng OFWs yung hindi magre-remit, so sa 50 billion, 25 billion lang po yung mawawala sa government. Okay? So since 25 billion lang yung mawawala out of the 2 trillion, kung ako po, hindi po yan siya compelling state interest kung saan pwede na sila pakialaman ng government or i-penalize or i-regulate yung pagprotesta po ng mga concerned OFWs natin. Ayan po, maliwanag na maliwanag po yung legal discussion po ni Attorney Neil Abayon po mga kabida, okay? Now, balikan ko lang po yung kanyang ilan sa mga inputs po niya dito sa subject po natin. Ito pong Zero Remittance Week po ng mga OFWs po natin mga kabida. Unang-una po, meron pong 3 subjects po itong pinag-usapan po mga kabida ni Attorney Neil Abayon. Unang-una, yung legal basis po ng mga OFWs kung bakit ginagawa po nila itong Zero Remittance Week. Pangalaw po, yung legal consequences po dito ho sa action po ng mga OFWs po natin mga kabida, dun ho sa side po ng gobyerno. At pangatlo po, ito pong economic impact. Dito muna tayo sa legal basis po mga kabida ng mga OFWs. In-invoke po mga kabida ni Attorney Neil Abayon ito pong Article 3, Section 4 ng Bill of Rights sa ating saligang batas. Kung saan po ay in-emphasize po dito yung freedom of expression. And since yung freedom of expression po ay hindi lang po confined doon ho sa salita, pagpapalabas po ng ating saloobin, pwede pala itong action, itong gagawin po natin. Like for example, itong ginagawa po ng mga OFWs na hindi ho magpapadala po ng remittances dito sa Pilipinas, okay? Part po ito daw ng ating freedom of expression. At maliwanag po yan sa ating saligang batas. Guaranteed po yan bilang ating karapatan, mga kabida. Alright? Now, dito ho sa legal consequences po. Okay? Ano po yung legal consequences po dito sa kanila pong aksyon? Okay? Ang gobyerno po, meron na pong pahayag, mga kabida, tungkol ho dito sa gagawin po ng ating mga OFWs. In fact, meron ngang mga insinuation po, baka ho gaganti daw itong gobyerno, sakali hong itutuloy daw ng mga OFWs, dyan ho sa Europe, yung kanilang protesta. Ito pong 1 week po na hindi ho sila magpapadala ng kanila pong remittances dito ho sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa kanilang mga pamilya, mga kabida. At sinabi po ng Palasyo ng Malacanang, wala hong magbabago, mananatili yung privileges po ng ating mga OFWs, yung tax privileges po nila ay hindi ho babawiin, dahil nirerespeto po ng gobyernong ito yung kanilang mga karapatan po mga kabida. Now, dito ho tayo sa economic impact. Meron po bang economic impact yung gagawin po ng mga OFWs? Yung hindi ho magpapadala ng remittances dito sa Pilipinas? Ayon po sa figure na inilabas po ni Attorney Neil Abayon, kung sa pangkalahatan po mga kabida, ibig sabihin, yung lahat pong mga OFWs po sa buong mundo, kung isa-cite po natin yung record noong 2024, nasa 2.2 trillion pesos po yung naiambag po ng ating mga OFWs dito ho sa ating ekonomiya, mga kabida. Meaning, 2.2 trillion pesos yung naipadala ng mga OFWs po natin sa kanilang mga pamilya. At yung 2.2 trillion pesos po mga kabida, kung i-convert po natin ito sa dollars, nasa 30 billion US dollars yun. At ito po ay napupunta doon ho mga kabida sa kanilang mga pamilya at hindi ho sa gobyerno. Okay? At paano po makaka-benepisyo po itong gobyerno dito ho sa ipinadala po ng mga OFWs po natin sa kanilang mga pamilya? Of course, yung pera na yon ay gagamitin po ng mga pamilya po ng mga OFWs para ipambili kung ano yung dapat bilhin po nila dito sa Pilipinas. At doon na po papasok yung impact po sa ating ekonomiya po mga kabida. That's according to Attorney Neil Abayon. Ang tanong po dito, kung meron bang economic impact, okay? Ang sagot po ni Attorney Neil Abayon, wala po, Dahil napakaliit lang po yung, kumbaga, loss po ng gobyerno
Okay? Out of 2.2 trillion pesos, nasa 25 billion pesos lang po daw yung loss. At dito ho sa sinabi po ni Attorney Neil Abayon na meron po bang compelling state interest. Wala ho daw compelling state interest kasi ho, nasa 25 billion pesos lang po daw yung loss ng gobyerno dito ho sa isang linggong non-remittance po ng ating mga OFWs. Kung i-convert po natin yan sa percentage po mga kabida, napakaliit po, no? Out of 2.2 trillion pesos sa pangkalahatan pong remittances po ng ating mga OFWs po mga kabida. So, yun lang po, no? Sakali pong napakalaki yung impact po mga kabida, dito ho sa gagawin po ng mga OFWs, magkakaroon po ng rason ito pong gobyerno, magkakaroon po ng compelling state interest, rason po yung gobyerno po mga kabida para kontrolin ito pong action po ng mga OFWs at pigilan daw itong freedom of expression na ini-invoke po mga kabida ng ating OFWs dahil apektado po dito yung state po, yung estado po ng ating ekonomiya mga kabida dito po sa ating bansa. So yan po, sana meron po tayong natutunan dito ho sa magandang legal discussion po again ni Attorney Neil Abayon. Ito hong paggamit po natin ng kanyang video ay para lang po ito sa educational purposes mga kabida at wala pong intensyon na nakawin po natin yung kanyang video. Sa mga gustong mag-comment at meron pong mga opinion tungkol ho dito mga kabida, you can comment dito ho sa aking video. At sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po mga kabida.